Para sa video lecture na ito, ating tatalakayin ang mga kasanayang pang-akademic. Bago natin isa-isahin ang mga ito, sagutin muna natin ang mahalagang tanong. Ano nga ba ang kasanayang pang-akademic? Sa madaling salita, kapag sinabi nating kasanayang pang-akademic, ito yung mga espesyal na kakayahan o tools na kailangan ninyo para maging matagumpay at epektibo sa inyong pag-aaral. Hindi lang ito tungkol sa basta pagpasok sa klase. Saklaw nito ang malalim ng pagbasa, kritikal na pagsulat, sistematikong pananaliksik, at ang pag-unawa sa iba't ibang uri ng teksto na inyong binabasa araw-araw. Gaya ng nakikita ninyo sa larawan, kapag taglay ninyo ang mga kasanayang ito, mas nagiging madali at produktibo ang pag-aaral at pakikipagtulungan sa inyong mga kaklase. Dumako naman tayo sa unang dalawang kasanayan. Ang unang kasanayan ay ang pagtukoy sa paksa, layon at ideya. Kapag nagbabasa tayo, kailangang alam natin kung ano ang pinag-uusapan o paksa, bakit ito sinusulat ng author o layon, at ano ang mensaheng nais nitong iwan sa atin o ideya. Kasunod dito, ang ikalawang kasanayan, ang pagtatala ng mahalagang impormasyon o detalye. Tandaan, mga mag-aaral, hindi natin kailangang kopyahin ang buong libro o teksto. Ang tunay na mahusay na mag-aaral ay may kakayahang pumili at sumulat lamang ng pinakamahalagang datos. Upang magawa ito ng tama, 4 na bagay ang dapat nating hanapin. Una, ang susing detalye o key details. Pangalawa, ang pangunahing kaisipan o main idea. Pangatlo, ang suportang kaisipan o supporting details. At pang-4, ang halimbawa o ebidensya na nagpapatibay sa teksto. Bakit nga ba natin kailangang magtala? Simple lang. Ang layunin natin ay maiwasan ang sobrang haba ng teksto at mas mapadali ang pag-unawa sa impormasyon. Mas maikli, mas may focus, mas madaling tandaan. Ngayon, dinala tayo nito sa ikatlong kasanayan, ang mechanics sa pagsulat. Dito pumapasok ang mga teknikal na aspeto at ang una nating tatalakayin ay ang diksyon. Ang diksyon ay ang pagpili ng angkop na salita. Hindi pwedeng basta may maisulat lang. Kailangang ibigay natin ang salita sa 3 bagay. Sa sitwasyon, sa ating mambabasa, at sa layunin ng ating akda. Tingnan natin ang halimbawa sa slide. Kung tayo ay sumusulat ng isang akademikong ulat o formal sa naysay, gagamitin natin ang mga salitang naganap at pagpupulong. Ngunit, kung kausap lang natin ang ating kaibigan o sa di formal na paraan, maaari nating gamitin ang nangyari o meeting. Malinaw po ba ang pagkakaiba? Bukod sa diksyon, mahalaga rin ang estilo. Ito ang natatanging paraan ng manunulat kung paano niya ipinahayag ang kanyang ideya. Depende sa inyong sinusulat, maaari itong maging deskriptibo o naglalarawan, naratibo o nagkukwento, argumentatibo o nangangatwiran, expository o nagpapaliwanag, o kaya naman ay mapanuring linguistiko. Upang maging swabe at hindi magulo ang ating pagsusulat, kailangan nating gumamit ng transitional na salita at kohesyong gramatikal. Ito ang nagsisilbing tulay o pandikit ng ating mga pangusap upang maging maayos ang daloy ng talata. Halimbawa ng mga transitional na salita ay ang samantala, bukod dito, gayunpaman, sa kabilang banda, dahil dito, at bilang resulta. Sa kohesyong gramatikal naman, gumagamit tayo ng mga panghalip gaya ng siya, ito, kanila, para hindi paulit-ulit ang pangalan ng tao o bagay. Gumagamit din tayo ng mga pang-ugnay tulad ng dahil, upang, habang, pati na rin ang pag-uulit ng salita at paggamit ng kasing kahulugan
upang mapanatili ang kaisahan ng ating sinusulat. Dumako naman tayo sa ika-4 na kasanayan, ang paggamit ng angkop na salita sa pagpapahayag ng mga ideya. Bilang mga mag-aaral sa ika-9 na baitang, inaasahan na ang inyong mga pahayag ay mas malinaw, tiyak, hindi malabo at higit sa lahat, angkop sa antas ng inyong mambabasa. Suriin natin ang halimbawang ito. Kung sasabihin nating masama ang epekto ng polusyon, hindi naman ito ganap na mali. Subalit, ito ay napakasimple at gasgas na. Mas mahusay at mas akademiko kung sasabihin nating nagdudulot ng seryosong panganib sa kalusugan ang labis na polusyon. Nakikita ba ninyo ang pagkakaiba? Mas nagiging mapanghikayat at profesional pakinggan ang ikalawang pangungusap. At bilang pangwakas na kasanayan para sa araw na ito, mayroon tayong ika-5 kasanayan, ang pagbuo ng talata. Tandaan na ang isang epektibong talata ay hindi basta-basta pinagsama-samang pangungusap lamang. Ito ay dapat may sapat na estruktura na ating hihimayin sa susunod na bahagi ng ating talakayan.